Hi guys, it's your boy again, Rebel Hoop. So, kapapasok lang na balita, no? Tungkol lang naman sa West Philippine Sea, yun yung gagawa natin ng reaction video ngayon. Alright, so let's go. Yung video pala na to is galing sa TV Patrol, no? Credits to TV Patrol. Po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang naging pinsala sa barko na BRP Datu Sanday matapos gitgitin, banggain at bombahin ng water cannon ng mga barko ng China. Biruin nyo guys to, gitgitin, banggain at i-water cannon. Ang natama ba yan guys? China nitong linggo. Kinundena ng Pilipinas at ilang bansa ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, John Mana. Nagtamo ng mga gasgas at UP ang port side o kaliwang bahagi ng BRP Datu Sanday ng May sira na naman, no? Babayaran kaya ng China yan? Tulad ng nangyari dun sa dalawang barko na nabutas sa tsaka na UP, hindi natin alam. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos pagbabanggain ng mga barko ng China Coast Guard habang nagsasagawa ng humanitarian mission malapit sa Escoda o sa Binashow linggo ng hapon. Nasa 10 nautical miles lang ang layo ng barko ng BFAR sa Escoda nang mangyari ang insidente. Ang bahura ay nasa 70 nautical miles ang distansya sa Palawan mainland at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pero yun nyo guys, nasa teritoryo natin, no? Ganyan sila mag-iinasod yan sa West Philippine Sea. bansa. Nang tumawid sila sa may southern part pa lang ng Escoda Shoal, sinalubong na sila ng mahigit kumulang na 5 China Coast Guard vessel. Ito yung 21551, 21555, 4202, 4103, and 3104. This is the first time that we were able to see so much number of Chinese Coast Guard vessels na humarang sa BFAR. Dahil alam naman natin sa mga nakaraang operation natin sa Baho de Masinloc and Inayungin Shoal, tumataas ang bilang ng China Coast Guard vessel. Bukod dyan, kasama ring kumuyog ang isang Chinese maritime militia vessel at nagsagawa ng mga delikadong maniobra. Pero Biruin nyo guys, no? Sobrang nakakaawa talaga tayong mga Pilipino, no? Dahil sa sarili nating teritoryo, ginaganyan tayo ng China, no? Kasi alam ng China na hindi tayo papalag sa kanila eh. patikim lang pala yun sa BRP Datu Sanday. Magkasunod na binangga ng dalawang barko ng China Coast Guard na may bow na... Tignan nyo guys, yan malinaw na sila yung bumangga eh. So, ang gagawin naman ng China dyan, maglalabas naman sila ng version nila na sila yung nagmumukhang argabyado, no? Number 1 na tanong, kung ako tatanungin doon, kung ako magtatanong sa China, anong ginagawa nyo sa teritoryo namin? Di ba? Siyempre, isasagot nun, teritoryo nila yun eh. Di ba? Ikiklaim na naman nila na teritoryo nila yun. So, mga baliw talaga, yung mga Chinese, no? Number 21551 at 21555. Higit isang oras naman itong binomba ng water cannon ng ikatlong CCG vessel na may bow. Ayan yung mahirap eh. Wala kasi tayong water cannon eh. Kung may water cannon tayo, water cannon din natin nila. Di ba? Para makita nila na na hindi tayo natatakot sa kanila. Wala tayong water cannon kasi hindi natin pwedeng sagutin ng bala yan eh. Sigurado magsisimula ng gera yun. At yun yung gustong gawin ng China. No? I-provoke nila tayo ng i-provoke para ganun yung gawin natin. Pag halimbawa may isang militar or member ng AFP na nainis, no? Tapos pinaputukan yung mga Chinese. At siguradong hindi sila magdadalawang isip na magsimula ng gera. Kaya ako hindi ako pwedeng part ng AFP, no? Siguro ako nandiyan, namaril na ako. Number 4103. Tinamaan ng kanilang navigation equipment. As a matter of fact, it took us a while, no, bago tayo nakapag-establish ng radio communication sa barko ng BFAR. Sa isang video, kitang tinatarget ng China Coast Guard ang mismong tambutso ng makina ng barko.
Nabasa rin ang mga gamit ng crew at mga miyembro ng media sa loob ng barko na pilitang umatras sa Escoda Shoal ang barko ng BFAR at hindi na Ito guys, yung mga sundalo natin, no, yung mga Philippine Navy natin, naiinis na din yung mga yan. Siyempre, hindi rin naman yung papayag na gaganyan-ganyanin lang sila ng mga Chinese eh. Kaya lang, siyempre, ang order sa kanila, huwag silang gumante ng putok, no? Kahit anong gawin ng China, no? Kasi talagang magsisimula ng gera yun, guys. Yun lang yung inaantay ng China. Para meron silang dahilan, no? So tama, kung ako tatanungin, tama lang yung ginagawa ng ng Pilipinas, no? Huwag tayong gumante dahil alam natin na hindi natin sila kaya. Alam natin may mga allied tayo. Pero guys, isipin nyo pa nagkaroon ng gera. Babagsak ang ekonomiya, no? Babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Pag nagkaroon ng gera, maraming mamamatay. Siyempre ayaw natin nun, di ba? Baka dumating pa dun sa point na babahay-bahayin tayo, di ba? Bawat lungsod, bawat city, di ba? Titirahin ng China. So tama lang yan. Tama lang yung ginagawa ng Pero hindi talaga ako pwede dyan. Hindi talaga ako pwede. kapamahagi ng bigas, crude. Hindi ako pwede maging part ng ng AFP, no. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, ayoko. Kasi siguradong ako ang unang puputok diyan. At pagkain sa mga mangingisda. Kaya pa naman niyang biyumahin, no? However, itong radio communication capability ng BFAR vessel remains to be operational. Definitely, it's still seaworthy. Wala naman siyang naging substantial damage as a result of the ramming incident. Naniniwala ang maritime security expert at direktor ng Maritime Transparency Initiative na Sealight na si Ray Powell na patindi ng patindi ang pangaharas ng China. Paulit-ulit rin niyang iginigiit na bahagi ng teritoryo ang mga isla at bahura sa lugar. Is they want for the Philippines to be forced to capitulate, to be forced to acquiesce to China's terms as an example to all other nations around the South China Sea basin. So what they want is they want Malaysia and Indonesia and Brunei and Vietnam to stay quiet. And so they're turning up the heat on the Philippines as an example to all of those countries. Kinondena ng National Task Force for the West Philippine Sea ang insidente. Iginiit ng Pilipinas na hindi profesional, agresibo at iligal ang ginawa ng China. Pero guys, kung suntukan lang laban yung mga Chinese na sundalo nila sa mga Pinoy, hindi mananalo tong mga Chinese na to. Papayat nito eh. Diba? Hindi mananalo to kung suntukan lang. Hindi mananalo tong mga to. Sa tindi ng training ng mga scout ranger ng mga Armed Forces of the Philippines. Hindi ito, pero kung talaga, gera talaga guys, hindi talaga kaya tong China. At nalagay sa peligro sa mga tauhan at sakay ng barko at mga mangisdang inaayudahan nila. Hindi rin umano totoong may Pilipinong crew na nahulog sa dagat at niligtas ng China Coast Guard. Patunay anilang handang magsinungaling at magkalat ng fake news ang China para Yan yung sinasabi ko. Sinungaling talaga yung mga Chinese guys. Kasi kitang-kita naman sa mga video eh, di ba? Kaya gagawin nila lahat magsinungaling para magmukha silang inosente. Banguhin ang imahe nito. Sa panibagong pahayag ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, pinuna niya ang delikado, illegal at agresibo. Ayan, China, sa US nyo gawin yan, di ba? Para makita yung tunay yung tunay yung lakas, di ba? Bakit hindi nyo sa US gawin yan? Total, gusto nyo namang sakupin yung buong mundo eh. Hindi gawin nyo sa US. Sa US nyo simulan. Ewan ko lang kung hindi kayo maging apo. Ibong asal ng China na naglagay sa panganib sa buhay ng mga tao sa dagat. Ikinabahala naman ni European Union Ambassador to the Philippines Luc Veron ang insidente. Dapat anyang igalang ang mga umiiral na batas, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Seas sa South China Sea. Samantala, nakabalik na sa Bataan ngayong Lunes ng umaga. Hindi naman sinusunod ng China yun eh, kasi may sarili daw silang batas eh, di ba? Silang pakialam dyan. Ang BRP Datu Roma Penet na nagsagawa ng humanitarian mission sa Ruzul o Iroquois Reef. Matatanda ang pinalibutan din ng Chinese Maritime Militia vessels ang barko habang namamahagi ng tulong sa mga mangingisda noong Sabado. Inaasahan namang makakadaong na rin ang BRP Datu Sanday sa Bataan sa Martes.
patuloy namang palalakasin at mananatili ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea kahit hindi sila tinatantanan ng pangaharas ng China. We continue to deploy our forces, yung ating mga Navy, yung mga ating Air Force in that area to show that we really own that area. So kahit ano man nangyayari doon na incidents, we continue to do our missions there. Nananawagan din si Garland ng suporta sa publiko at international community para igiit ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, nasa 600 sibilyan. Alright, so guys, yun lang, no? Ikaw naman sasabi mo dito sa video na to. Anong reaction mo? Comment ka sa baba, and then like, share, subscribe ka sa aking channel. Once again, this is Rebel Hope. Bye now.